Mga Bilang chapter 33 verse 1 hanggang 56. Ang paglalakbay ng Israel. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto, ayon sa kani-kanilang pangkat, sa pangunguna ni Moises at Aaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Umalis ang mga Israelita sa Rameses ng ika-15 araw ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto, kitang-kita ng mga Ehipsyo. Habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh, ipinakita ni Yahweh na siya'y mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa may gilid ng ilang. Mula sa Etam, nagbalik sila sa Pi-hahirot, silangan ng Baal-zephon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pag-alis nila ng Pi-hahirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang. 3 araw silang naglakbay sa ilang ng Etam saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Elim. Nakakita sila roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera at nagkampo sila roon. Mula sa Elim, nagkampo sila sa baybayin ng Dagat na Pula. Mula sa Dagat na Pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila ng Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Refidim, isang lugar na walang maiinom na tubig. Mula sa Refidim hanggang sa bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: ilang ng Sinai, Kibrot Hatava, Hazerot, Ritma, Rimon Fares, Libna, Risa, Silata, bundok ng Sefer, Harada, Makelot, Tahat, Tare, Mitka, Asmona, Moserot, Beni-Yakan, Hor-Hagudgad, Hutbata, Abrona, Ezion-Geber, ilang ng Zin na tinatawag na Kades, at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na 123 taon, nooy unang araw ng ika-5 buwan, ika-40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na naninirahan sa timog ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab, ang mga Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: Zalmona, Punon, Obot, Eye-abarim, na sakop ng Moab, Dibon-gad, Almon-Diblataim, kabundukan ng Abarim, malapit sa bundok ng Nebo, at sa kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan at katapat ng Jericho, sa pagitan ng Bet-Hesimon at Abel-Sitim. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita: pagkatawid ninyo ng Jordan papuntang Kanaan,
Palayasin ninyo ang mga naninirahan doon. Durugin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imaheng metal. Gibain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte, sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito, sa inyo ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila.